Nagsisimula ang pelikula sa pagdating ni Gary, sa isang towing operator sa tahanan ni Maddie Barker upang kunin ang kanyang sasakyan. Lumabas si Maddie at sinubukang maapektuhan ang damdamin ni Gary dahil dati silang nagkaroon ng romantikong relasyon bago siya naglaho na parang bula. Ngunit napigilan ang kanyang mga pagsisikap ng isa pang lalaking kasama niya noong nakaraang gabi na lumabas na nakasuot lamang ng panloob at siya'y kinukulit. Kinuha ni Gary ang sasakyan sa kabila ng pagtutol ni Maddie na isang Uber driver. Nag-skate si Maddie gamit ang rollerblades upang habulin si Gary at huminto nang ialok ni Gary na bumili ng almusal. Sinubukan niyang ibaba ang kotse at magmaneho palayo ngunit naka-attach pa rin ito sa truck. Sinubukan niyang umalis hanggang itinaas ulit ni Gary ang kotse. Naging probationary si Maddie dahil sa kanyang mga aksyon at sinabihan na mayroon siyang malaking utang sa hindi nabayarang buwis na naglalagay sa kanyang bahay sa peligro. Nagtatrabaho si Maddie bilang bartender sa isang establishmento sa tabi ng dagat sa Monto, ang kanyang bayan kung saan siya nanirahan buong buhay niya. Nagtutulungan sila ng kanyang kaibigan na si Sarah at ginugugol ang oras kasama siya at ang kanyang asawang si Jim. Napansin ng boss ni Maddie ang kanyang pagkapuot nang makipagtalo siya sa isang parokyano na nagtatangkang mag-order ng inumin bago magbukas ang bar. Sa kanilang break time, ipinakita ni Sarah kay Maddie ang isang bakanteng posisyon mula sa isang mayamang pamilya na naghahanap ng kasama para sa kanilang anak bago ito magkolehiyo kapalit ng isang magarang kotse. Naiintindihan ni Maddie na ang ibig sabihin ng kasama ay may kaugnayang salpukan ngunit nagpasya pa rin siyang magpatuloy dahil wala siyang ibang alternatibo at nais niyang samantalahin ang mayamang pamilya dahil inilalagay nila sa peligro ang kanyang tirahan. Dumating si Maddie sa tahanan ng pamilya Becker at nakilala ang mga magulang na sina Laird at Allison. Nag-usap sila tungkol sa kanilang anak na si Percy na naghahanda para sa Princeton sa darating na term. Si Percy ay napaka-introverted at awkward na halos walang kaibigan, ginugugol ang kanyang mga araw sa kanyang silid na abala sa paglalaro ng video games. Bagamat mas gusto nila ang isang mas batang kasama para kay Percy, pinaniwala ni Maddie na siya ang tamang kandidato para sa posisyon kahit na siya ay 32 habang si Percy ay 19. Ngunit binigyang diin ni Laird at Allison na dapat manatiling walang alam si Percy tungkol sa kanilang kasunduan. Ipinadala ng mga magulang si Maddie upang hanapin si Percy na nagtatrabaho sa isang animal shelter. Nagsuot si Maddie ng masikip na kasuotan upang subukan siyang akitin at nagkunwaring interesado sa pag-aampon ng aso. Ipinakilala ni Percy sa kanya ang dating police dog na si Milo na natanggal sa pwesto dahil sa mga isyu sa pagbabato. Naging uneasy si Percy nang maging masyadong assertive si Maddie at nagtangkang umalis ng maaga ngunit inalok siya ni Maddie nang sakay pa uwi matapos hiramin ang van ni Jim. Nang dalhin niya si Percy sa kanyang tahanan, naglabas si Percy ng isang lata ng pepper spray at inispray ito sa kanya. Matapos ang masakit na paliwanag ni Maddie na natagpuan lang niyang kaakit-akit si Percy, ipinahayag ni Percy ang kanyang kagustuhan na lumabas ng formal na sinang-ayunan ni Maddie. Ibinigay ni Maddie ang van pabalik kina Jim at Sarah at sinabing hindi kaakit-akit si Percy. Sinamahan ni Maddie si Percy sa isang bar kung saan kilala siya ng waitress at inutusan siya ng Long Island iced tea na hindi niya nagustuhan. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Travis na nag-claim na nakipag-date kay Maddie noon. Ipinakita niya ang kanyang wedding ring at sinabing ang pag-iwan sa kanya ni Maddie ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Pinayuhan ni Travis si Percy na huwag masyadong magpakabihag kay Maddie. Pagkatapos ay sinamahan ni Maddie si Percy sa beach para sa isang skinny dipping session. Bagamat nag-aatubili, napaniwala siya ni Maddie na sumama. Ilang sandali pa, ninakaw ng 3 lasing na kabataan ang kanilang mga gamit kabilang ang mga wallet, telepono, at susi. Lumabas si Maddie mula sa tubig na walang tapal odo at nakipaglaban sa 3 kabataan hanggang isinauli nila ang kanilang mga gamit. Nang muling pumasok sa tubig si Maddie, sinabi sa kanya ni Percy na may mali sa kanya. Sinimulan niyang umalis sakay ng kanyang kotse ngunit nanghihingi pa rin ng kanyang telepono si Percy habang wala pa rin itong tapal odo. Nang tumanggi si Maddie, tumalon si Percy sa hood ng kotse kaya't nagmaneho siya nang may nakahawak sa kanya. Napansin sila ng pulis at hinabol ngunit natakot si Maddie na mawalan ng lisensya kaya't nagmaneho ng mabilis, nagawang makatawid sa riles ng tren bago dumaan ang tren at nakaiwas sa pagkakahuli. Bumalik si Maddie kasama si Percy sa kanyang tahanan sa isa pang pagsubok na akitin siya. Tinutukan niya ito sa isang mapang akit na sayaw bago siya pinakopya matapos mapansin ang isang pantal sa kanyang likod na iniuugnay niya sa pagkabalisa. Nilagyan ni Maddie ng lotion ang likod niya habang nagsimula siyang magbahagi ng kanyang mga karanasan noong nakaraan. Kasama rito ang mga kaklase niyang tinutokso siya dahil sa pagtulog sa silid ng kanyang mga magulang at ang pagpapakalat ng maling balita na siya ay nakikipag-intimate sa kanila, na nagpapaliwanag sa kanyang pag-iwas sa pakikisalamuha. Ibinahagi rin ni Maddie ang isang nakakahiya niyang alaala kay Percy.
Inanyayahan ni Percy si Maddie na magpalipas ng araw na magkasama para sa isang totoong date na siya niyang tinanggap. Pumunta sila sa isang arcade, nanalo ng mga premyo ngunit sa huli pinaalis dahil tinutokso ni Maddie ang isang bata. Dumaan sila sa beacon kung saan humiling si Percy ng halik mula kay Maddie. Tinanggap niya ito sa kabila ng pagiging awkward niya. Ibinunyag niya kay Percy ang tungkol sa hindi niya pag-alis ng manto at paninirahan sa kanilang ninunong tahanan kasama ang kanyang ina. Ibinigay ng kanyang ama sa kanila ang ari-arian at pera upang maiwasan ang anumang abala sa kanyang bagong buhay pamilya. Pagkatapos, binisita nila ang dating lalaking tagapag-alaga ni Percy, si Jode. Pinaghihinala ang may kakaiba, tinanong ni Jode si Maddie kung saan niya tinawag siyang nakakatakot dahil sa pagiging lalaking yaya sa isang teenager. Lumapit ang dating kaklase ni Maddie na naging ahente ng real estate na si Doug Con upang ibenta ang kanyang bahay sa buong halaga na tinanggihan niya, determinadong ipreserba ang bahay. Pagkatapos sa isang magarang restaurant para sa pseudo-prom night dahil na-miss nila ang kanilang prom, hinikayat ni Maddie si Percy na ipakita ang kanyang talento sa piano. Nag-perform siya ng Man-Eater na nagdulot ng hiyawan at palakpakan. Humanga sa kanyang talento, lumapit kay Percy ang isang kapwa-estudyanteng papunta sa Princeton na si Natalie upang purihin siya at ibahagi ang kanyang plano sa kolehiyo. Inimbitahan niya si Percy sa isang party ng mga estudyanteng papunta sa Princeton. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Maddie tungkol sa posibleng romansa, nagpumilit si Percy na dumalo, kaya't naglimo sila papunta sa event. Habang hinahanap si Percy sa party sa gitna ng mga mapanghusgang kabataan, nakita ni Maddie siyang nakahiga kasama si Natalie na lasing at masama ang pakiramdam dahil sa pag-inom ng alak at pag-inom ng ibuprofen. Tinulungan ni Maddie si Percy na magsuka hanggang sa dumating ang mga host at pinalayas siya. Hindi sinasadyang nataman ni Percy si Maddie sa lalamunan habang ipinagtatanggol siya. Pagkaalis sa party, lasing na ipinahayag ni Percy ang kanyang kahandaan para sa intimacy sa limo. Gayunpaman, nang ipahayag niya ang kanyang pag-ibig, napagtanto ni Maddie ang kanyang kalasingan at tinanggihan ang kanyang mga advances. Napansin ni Naler at Allison ang bagong sigla at pagiging sociable ni Percy, na inakalang dahil ito sa kanyang relasyon kay Maddie. Inihayag ni Percy na hindi na siya tutuloy sa Princeton upang manatiling malapit kay Maddie. Kinontak ni Allison si Maddie na nagsimulang pag-isipan muli ang kanyang trabaho. Sinabi ni Ler sa kanya na maaari niyang ituloy ang pagmamaneho ng sasakyan nang hindi na kinakailangang ipagpatuloy ang kanilang romantikong relasyon upang maiwasang umatras si Percy sa Princeton. Sa kasamaang palad, nasa sasakyan ng kanyang mga magulang si Percy at hindi sinasadyang narinig ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng mga activated speakers. Narinig niya si Maddie na sinasabi ang kanyang kagustuhan para sa sasakyan nang hindi na kailangan pang makipag-clap-clap, na ikinasama ng loob ni Percy. Inimbitahan ni Percy si Maddie na mag-lunch kasama ang kanyang mga magulang. Habang nandoon, passive-aggressive na ininom ni Percy ang kanilang alak at pagkatapos ay sumama kay Crispin upang sirain ang biwak sa kagubatan, sinadyang banggin ito sa puno at sirain. Pag-uwi, nagpasya sina Percy at Maddie na mag-clap-clap ngunit natigil ng maaga si Percy at nagulat sa sarili. Nabigo sa sitwasyon, hinarap ni Percy si Maddie at sinabi ang kanyang kaalaman sa lahat, at tinapos ang kanilang relasyon. Ibinigay ni Gary kay Maddie ang wasak na biwak dahil nakapangalan ito sa kanya, kaya napilitang ipagpatuloy ni Maddie ang kanyang Uber job gamit ang sirang sasakyan. Si Percy naman ay nagkulong sa kanyang silid, nalululong sa video games at hindi pinapansin ang mga tawag ni Maddie. Matapos makalakam ng sapat na pera si Maddie para ipaayos ang kanyang sasakyan at bayaran ang kanyang buwis, ipinagdiwang niya ito kasama sina Jim at Sarah. Gayunpaman, inihayag nila ang kanilang plano na lumipat sa Florida para sa kalusugan ng kanilang anak, na nagdulot kay Maddie ng pakiramdam ng pag-iisa. Nakipag-ugnayan si Maddie kay Doug at sa huli pumayag na ibenta ang kanyang bahay sa kanya. Binili ni na Jim at Sarah ang bahay, nagpasya silang manatili at palakihin ang kanilang anak habang nagplano si Maddie na lumipat sa California. Nang malaman na nasa isang pagtitipon sa Princeton si Percy, hinanap siya ni Maddie ngunit nanatiling tahimik si Percy sa kabila ng kanyang mga paliwanag. Ginaya ni Maddie ang kanyang mga nakaraang aksyon, umakyat siya sa hood ng sasakyan ni Percy, kaya't napilitan si Percy na umalis habang nakakapit si Maddie. Ang kanilang paglalakbay ay nauwi sa isang beach kung saan nasunog si Maddie mula sa isang barbecue grill bago itulak ni Percy ang sasakyan sa tubig. Sa gitna ng paghahanap kay Maddie, humingi sila ng tawad sa isa't isa ng may luha sa kanilang mga mata. Inihayag ni Maddie ang kanyang nalalapit na paglipat sa California na ikinatuwa ni Percy sa kabila ng mga pangyayari. Inamin niyang mahalaga pa rin sa kanya na si Maddie ang nagpaalam ng kanyang pagkaburhan. Habang naghahanda si Percy na umalis patungong Princeton, nagpaalam siya kina Ler at Allison. Dumating si Maddie upang ihatid siya sa universidad bago magtungo sa California,
na ikinagulat ni Percy ang pag-aampon ni Milo.